Si Marcos ang malaking posibleng hindi mag-survive. Kasi may septic tank na siya sa gilid. Kaya nga siya binigyan ng septic tank to remind him na ikaw, hindi ka talaga natutinto sa pagnanakaw mo, ha? Kaya bigyan kita ng septic tank sa gilid mo. To remind you na mandaraya ka, magnanakaw ka, and to remind you of your mortality. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Anyways, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga nandito at sa mga nandito po sa ating social media. Kap, nasanad sa kampo. Meron lang ako muna akong idagdag doon sa talong ninyo about sa kay BP. Ito kasi mukha ni Lisa Marcos. At si Bongbong Marcos, hindi mo talaga mapagkatiwalaan. Mukha pa lang ng dalawang demonyo na yan. So, assuming na makuha nila yung majority, before conviction, pwede pong mag-decide si Inday. At walang disqualification doon. Pwede siyang tumakbo sa certificate. Example niya si Erap. Diba? Natandaan niyo si Erap? He was not convicted kasi he relinquished his office. And then the next election, tumakbo siya mayor ng Manila. So walang perpetual disqualification kapag hindi ka actually convicted. The resignation puts an end to the impeachment process. So walang conviction, pwede tumakbo ulit. So, and then, kung na-notice po ninyo, alam niyo naman si Kong Sid is an elected official. So in 2028, haharap po siya sa halalan. Pero did you notice na nakapula siya ngayon? Pati po kayo. Pareho kami. Kasi Chinese New Year today. Ang aswerte niya yan. Kasi nag-eleksyon sa 2028. Hindi kasi siya nagtitiwala kay George Garcia. At saka yung community niya. Di ba? And that's my topic today. Palaging nag-mention ni Kong Sid kanina, 32 million si Inday Sara. Yung 32 million na boto ni Inday Sara, totoong boto niya yan. Pero yung kay Marcos, hindi totoo yung 31.9 million niya. Dinagdagan nila yun. Kaya nga makita niyo yung cross insecurity ni Marcos at Elisa kay Inday Sara. Kasi nakita nila yan eh. Ito, mahal na mahal to ng mga tao. Kaya umabot ng 32 million ang boto niya. Pero yung si Bongbong, hindi gaano. I always maintain that Marcos got no more than 24 million votes. Kasi matindi din ang kalaban niya, incumbent Vice President, si Robredo. So ang ginawa ni Lisa, nakipag-consabol sa Smartmatic para dagdagan yung boto ni Bongbong para idikit yung boto niya kay Inday. Because kung si Bongbong is 24 million at si Inday 32 million, sinong titingalain ninyong leader? Hindi si Bongbong, si Inday. Kaya they are so insecure right at that moment, nagplano na sila how to get rid of her. Itong lahat na nakikita ninyo ngayon, that's part and parcel na kanilang balak to get rid of her. Because they have done so much havoc to this country, to our economy, and to our future. Takot sila na baka makulong sila sa 2028 kung hindi kanila ang kandidato. Kung hindi sa kanila yung presidente. And insecure sila masyado, knowing also that the election system, kahit mahawak nila, hindi rin sila sigurado na makalusot yung daya. Given the fact na si Inday is very popular. Kahit na nung pinapato nila kay Inday, mataas pa rin yung rating ni Inday. Di ba? Oh. At kahit pa si George Garcia ang nandyan sa community, hindi sila makakasiguro. Kasi yung eleksyon, yung daya, hindi yung eleksyon, yung daya ng eleksyon, hindi pwedeng
whole numbers ang idadagdag ko. Kasi kung whole numbers ang idadagdag mo, dalawa ang posibleng mangyari. Either lumagpas ka sa total number of registered voters, edi mahuhuli ka kaagad. Or the result becomes so impossible na walang maniniwala. So ang daya is a certain percentage. Percentage yan. Hindi pwedeng whole numbers ang ibibigay mo sa dadayakin mong kandidato. Kasi nga, lalagpas ka sa total number of registered voters, or the result become very impossible. Very incredible actually. So percentage yan. Pero kung sobrang dami ang botong binigay natin kay Inday Sara, hindi aabutin ng kanilang daya. That's the danger. Kasi hindi naman 100% sure ang daya. Like for example, what happened to President Duterte. Ang boto ni President Duterte mas mataas sa 16 million, binawasan nila yun. Pero yung pangalawa, si Mar, sobrang pulila, kahit anong dagdag, by percentage, hindi kinaya. So sinikong pa rin ang nanalo. That's one of the tracks I'm going to mention today. Meron tayong tatlong tracks na pwede natin gamitin o gagawin as we face these elections in 2028. That is if we survive. Diba? Pero malamang, we will survive. As a country, as a people. Si Marcos ang malaking posibleng hindi mag-survive. Kasi may septic tank na siya sa gilid. Kaya nga siya binigyan ng septic tank to remind him na ikaw, hindi ka talaga nakuntinto sa pagnanakaw mo, ha? Kaya bigyan kita ng septic tank sa gilid mo. To remind you na mandaraya ka, magnanakaw ka, and to remind you of your mortality. Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Anyways, ngayong 2028, haharap tayo ng halala. Pero yun nga, ang number one na problema natin, ang daya. Plus dapat na si George Garcia ang chairman ng COMELEC. Si George Garcia, operator yan eh. O public kong inaakusahan si George Garcia, George, operator ka eh. Kung hindi totoo yung sinasabi mo, matagal mo na akong kinasuhan. Kaya ayaw mo naman akong kasuhan. Kasi mas talong pabulantat ang mga magic mo. Nung abogado ka pa, hindi ka pa COMELEC chairman. Anyway, you're as infected as the zombies in Walking Dead. So si George Garcia, nakita nyo na si George Garcia, di ba? Kahit ang talo, siya nakakaupo. Saan ka makikita ng halalan na yung natalo, ang siya nakaupo? Ikaw nagsabi ha? Ikaw nagsabi ha? Hindi ko lang sasabihin, kaibigan ko yan eh. Ang example ko dito sa Batangas. Ma'am, anong silang? Silang, Cavite. Ay, hindi. Silang. Ano ba silang? Cavite. Si Caranza. Di ba, ang kalaban ni Caranza si Alarna. Mukhang Alarna. Alarna, Caranza. Natalo si Caranza. Nanalo si Alarna. Dinisqualify ni George si Alarna. Ordinarily, ang uupo ang Vice Mayor. Hala, hindi pinaupo ang Vice Mayor. Si Caranza ang nakaupo. Naku, malaking problema talaga si George Garcia. Kaya ito yung hinaharap nating problema sa 2028. Hindi lang yung makina, si George Garcia. Kasi patay ang talo, pwedeng umupo. At pinapaupo yung talo. Si Duterte Party List, di ba? Duterte yun. Duterte yun. Tatlong seats, nawala. Dilima. Si Dilima ba? Bumalik. ML. Okay na. Alam ko na. Si George Garcia yan. Anyway, ito mga kababayan, tatlong tracks. Unang track, yung hybrid election system. We have 2 years, pero imposible yun. Palagi natin sinasabi na dapat hybrid election system ang gagawin natin, election system. Ito yung mano-manong botohan, automated yung, ang mano-manong bilangan, automated yung transmission. Kasi po, sa mano-manong botohan,
mano-manong bilangan, mano-manong transmission, ikitapin yung ballot box, papalitan yung election returns. Kaya pagdating sa munisipyo, ang nanalo sa presinto, talo na. Kaya ang gagawin natin, manual voting, manual counting, bibilangin natin yan dyan sa harap ng publiko, tas automated yung transmission para walang makakantaya. Kung dadayain mo man sa transmission, mahuhuli ka kasi binilang yan doon sa presinto. Alam ng tao yun. But given the fact that Congress is controlled by Marcos, hindi sila papayag doon. But that's one track we can still do. Kung, di ba, 2 taon, pwede pa. We have 2 years to go, pwede pa. Pero that's one track na pwede natin gawin. The other track is, pag-file tayo ng petition sa Supreme Court, to allow us na bilangin natin yung voter receipt. Para ma-verify natin na yung resulta sa makina tugma doon sa voter receipt natin. Meron niyang kaso dito sa House of Representatives dati. Patunay ko talaga yan na totoo yung daya ni Sparkmatic at incompetent. Si Congressman Villapuerte, namatay na po siya. Nabuksan yung kanyang mga balota dito sa House of Representatives. Sa 100 presinto, pinawasan siya ng 17,000 votes. Ang kalaban, si Bordado, speechwriter ni Jesse Robredo, tao ni Lenny Robredo, dinagdagan ng 8,000 boto. And the documents are certified true copy. Pinila, isa-isa yung balota, ginawa ng election revision report, certified true copy ng House of Representatives. Umabot ko sa Supreme Court, pero hindi pinakita ng abogado yung mga resulta mula sa HRET. Kaya sabi ng Supreme Court, wala kaming pagbabasihan. This time, kung magpala kayo ng petition, yun ang ipapakita natin sa Supreme Court, hindi tama ang bilang ng makina doon sa balota. The only recourse for the public is bilangin natin yung balota, ay yung voter receipt, para hindi tayo madihado, hindi tayo madaya. That's the second trap. But the third trap is, tulad ng sinabi ko kanina, ang daya hindi pwedeng hold a purse. It has to be a certain percentage. So anong response natin doon? Vote surge. Ibuhos natin lahat ng botong pwede natin ibuhos para sa kandidato natin sa 2028. Kaya yung suporta natin kay Inday Sara, 100%, you can exceed that one, mas daming boto ang ibigay natin sa kanya. Because you see, si Marcos, pwedeng 5 ang tumakbong presidente sa 2028. Posibleng 5, posibleng 4, posibleng 3, pagtatiwan mo 1. So, sa opposition, merong, si Inday Sara is definitely 1. Pwede may 3 kandidato for president. But yung sa 3 na yan, hindi ka makasiguro na hindi kay Marcos yan. Tataya at tataya yung mag-asawang banga dyan sa 3 na yan. So dito sa election sa 2028, it's Duterte and nothing else. Ibuhos natin ang boto natin kay Inday Sara para tumaas ng gusto yung kanyang boto at hindi na ma-overtake ng kanilang kaya. That's the third trap. So ito yung ating dapat gawin. Tulad na ng sinabi ko, yung hybrid election system, malabo yun. Kasi nga kontrolado nila yung House of Representatives. Dito sa petition sa Supreme Court, pwede pa. I will draft patulong ang White of Liberales. Kami ni Atty. Vic, we will draft a petition, kailangan natin suportahan yun. Bilangin natin ang ating voter receipt para ma-verify natin yung makina. Tandaan ninyo, lahat ng automated machines, susunod lang yan kung ano yung instruction sa kanila.
Ordinarily, 1 plus 1 equals 2. Pero kung ako yung programmer at sasabihin mo 1 plus 1 equals 11, 11 ang i-report ng makina. Hindi ko. Kasi, kaya nga tayo nag-automated because these are repetitive tasks. Kung pagbilang ng boto, pag-report ng boto, repetitive yan. Sumusunod lang yung computer sa instruction sa kanya. No matter anong sasabihin ni George Garcia, huwag kayong maniwala sa kanya. Ang tandaan lang ninyo, ang talo na ipapanalo ni George Garcia. Doon pa lang, huwag nyo nang pagkatiwalaan ang COMELEC. Ang tawag ko nga dyan, komisyon o eleksyon. Hindi komisyon on election sa komisyon o eleksyon. Magbayad ka ng komisyon, walang eleksyon. Pag hindi ka magbayad ng komisyon, may eleksyon. Oo. Yan. Yan mga hayop dyan sa COMELEC na yan. Wala matindi dyan sa kanila. Ito ang tandaan natin. Gagawin natin ito because our future is at stake. Alam ni Marcos na kapag si Inday ang panalong presidente, makukulong sila. Diba? Kasi pinakulong nila ang tatay ni Inday. So ngayon, I really want Marcos to be in prison. Kasi alam ko kung gaano kalawak yung kanilang pagkaraya at pagdakaw sa kapanyang bayan. So, nagdanang sinabi itong Sig kanina, actually, talo na tayo ng Vietnam. Dati, ang Vietnam, ano ba yan? Noong 1970s, di ba sila pumunta dito sa akin as refugees? Oh, ngayon, ang layo na nila kaysa sa akin. Yung GDP per capita nila is mas mataas kaysa GDP per capita ng Pilipinas. In short, the average Vietnamese is richer than the average Filipino. So, hindi malayo na baka ma-overtake na naman tayo ng Cambodia or Burma. Myanmar pala. Every time, ito ha, if we don't fight, every time we fail to fight, every time we fail to win, they win. And every time they win, they always see us as losers. So the more na aabusuhin tayo kapag hindi tayo lumaban. And we should keep fighting because we never know. Victory is just around the corner. If we don't keep fighting, we will never reach the corner and we will never taste victory. And if we keep fighting on and on, we never know when we will hit the lucky punch. At magwawagi tayo kasama si Kapitana. So I think that's all I can say. And if you have questions, I will be ready to answer. Thank you, Attorney Glenn. Palakpakan muna po natin, Attorney Glenn.